Not assume na hindi ko mo ang mga public pronouncements ng iba't ibang mga senador ay leaning acquittal, leaning conviction. It doesn't mean na mananatili yon. Posible rin Naka lang, boss. Amo, manager. Oo, takbo ka muna pagka senador. Pag manalo ka, saka ka magkomento ng ganyan. Oo, ang tanong, political analyst ka ba? Sabi ni Aling Lorraine. 1,530 words. Wala naman po na nakalagay doon na carry over. Ayun, iba talaga ang may alam sa walang alam eh. Ito yung abogado, law professor, binasa niya mismo yung article, wala naman palang carry over. From the 19th Congress, i-carry over sa 20, wala naman daw ganun. Kaya nung tinanong niya, nagbardagulan sila ni Teltel, walang nasagot si Teltel. Yung nangyayari po ngayon ay mga palitan po ng mga opinyon. Oh. Pero kung titingnan po natin sa saligang batas, wala naman pong sinasabi doon na yung pag hindi natapos ay sasaluhin yung susunod na kongreso. Kita nyo? Ang lahat po ng transaksyon, business ng isang kongreso ay namamatay pag nagtapos po yung kongresong yon. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Eto na, laglaga na, 28th Congress. Di pumirma sa manifesto. Meron na hong umamin. Romualdez, nilaglag na. Nako, eto na. Dito natin malalaman kung sino-sino talaga ang pumirma sa di pumirma. Ang nagmamagaling sa di nagmamagaling. Ang amuyong sa amo. At yung sunod-sunuran, sa mga balulong. Ganyan na makikita at mapapanood nyo. At eto na si Awaw! Eto na, mag-uumpisa na. Naku, mayroon na naman atang pondo si Awaw! Kilala nyo ba si Awaw? Umaatake na, Awaw! Oo. Siguro, may laki na naman ang bayad. Eto na naman siya. At mukhang magat na naman. O, kilala nyo ba ito? Palike muna ng video natin. Nakalike ka na ba? O, palike muna. Sabay share mo na rin. Mag-subscribe ka na at i-bell all mo para makakatanggap ka ng notification everyday. Ito na nga. Ay, nako, inasar na rin, si Tambalumbum. Boom, boom! Marami tayong code name. Kasi, alam nyo, marami na naman silang panukala regarding fake news. Pero, pag inamin nyo na kayo si Aw-Aw, for sure. Kaya codename ang babanggitin natin. Alam nyo naman, sila ay manggigipit pagdating dito. Pag sila ay binibira, gagawa sila ng paraan para gipitin, lalo-lalo na ang mga Duterte vloggers. Pero pag mga vlogger nila, sige lang, walang problema kahit mura-murahin ng mga Duterte. Kahit kung anong salita ang gawin nila sa mga Duterte, okay lang sa kanila. Pero pag vloggers ng Duterte at pinagtatanggol ang mga Duterte, gagawa ng paraan. Kaya masanay na kayo sa codename natin. Pag inamin na nila sila si Aw-Aw-Aw-Aw, yun, kasuhan nila tayo. Pero kung hindi sila si Aw, hindi sila magagawa ng paraan. Hindi tayo magagawa ng paraan na makasuhan. Kasi kung tatanggapin niya si Aw-Aw-Aw-Aw, ayan, pwede. Kaso nga lang, sisirain mo ang pangalan mo pag tinawag kang Aw-Aw at aaminin mo ang pangalan mo ay Aw-Aw. Di ba? Aw! O, eto na, simulan natin. ang nooy dumikit sa mga Duterte para sa popularidad ng maging House Speaker si Martin Romualdez. Tila tumiwalag ito sa mga Duterte at kumapit kay Romualdez dahil lamang Isa rin pala itong mangga. Hilaw ba o hinog? pondo dahil ang nasasakupan ni Duque Frasco ay pagkakaitan daw ng pondo kapag hindi sumuporta kay Romualdez. Pero ngayong 20th Congress, ang Cebuano congressman na si Duque Frasco umayaw sa manifesto para kay Romualdez. Isa nga daw si Duque Frasco sa mga congressman na hindi pumirma sa manifesto ng pagsuporta kay Martin Romualdez. Totoo kaya? Hindi natin nakita. Ang balita noon excuse me lang. Excuse me lang po. Ito naman, nakasingot na naman tayo ng alikabok. Ano ba yan?
Ang hirap pag may rhinitis, konting ano lang, alikabok, mababahing ka. Tapos, pag nag-trigger, ayun na, hirap na huminga. So, totoo kaya, kasi nabanggit yung pangalan nito, na ito ay pumirma. Ewan natin ha, kung totoo ito. Alamin natin sa mga susunod. Pag sila ay nagbanatan at nagbirahan, nilulong, panigurado magkaaway nga sila. Diba? Ayon pa sa source, may lumalalim daw na tensyon sa Yun! Kamara, lalo na sa Visayas at Mindanao Block. Wala pang opisyal na pahayag si Duque Frasco, pero ayon sa kanyang opisina, magsasalita ito sa mga susunod na araw. Wow! Mukhang maganda ito ha. Magsasalita na. Ano kaya ang sasabihin? Cebuano Solo refuses to sign manifest to support Balulong. Tunay ay heto ang post ng Daily Tribune. Cebuano Solon refuses to sign manifesto to support Romualdez. Deputy Speaker and Cebu 5th District Representative Vincent Franco Duque Frasco is reportedly among the lawmakers who have declined to sign the manifesto supporting the continued speakership of late Representative Ferdinand Martin Romualdez for the 20th Congress. While no official explanation has been issued, sources say growing discontent is simmering within the House, particularly among lawmakers from the Visayas and Mindanao. Kung gaano kabilis ang Daily Tribune na naipost ang article na ito, ay ganoon din kabilis naglaho ang kanilang post na ito sa kanilang account. Nako? Bakit? Oo, ano kaya ang magandang mangyayari at ano kaya ang pangit na mangyayari? Magsusumbatan kaya ito? Ito si Balulong at ito si... Anong pangalan nito? O kasi nabalita ito na ito ay isa sa pumirma, kaya nga hindi ito sinuportahan ngayon. Nanalo kaya ito? Wala akong balita mga kasama eh. Pero kung ang alam ko kung nagkaroon lang ng kalaban ito si Balulong, sigurado talo ito. Kaya nagawa ng paraan ng milik-milik eh. O si Ate Nene ay na-disqualify. Ano? Talaga bang ganon? Gawa-gawa paraan para hindi mapalitan? Kung may isa ng kumalas para kay Romualdez para maging speaker ulit ng House, abay sigurado marami nang magsisisunuran upang kumalas ng suporta kay Martin Romualdez. Malamang. Baka sawa na sa pamamalakad. O baka hindi nasunod yung 150, sabi ni Aling Lorraine. O iniintay yung 150, baka hindi binigay. At yung pangako na bonus, sabi ni Aling Madrina, wala rin. Kaya siguro mainit ang ulo ng mga followers. Oo, tablahan na raw. Kung nooy nilaglag nila ang mga Duterte, ngayong 20th Congress, abay tila sila na ang naglalaglagan ng partida. Wala pang bad blood at wala pang ginagawa si Vice President Sara sa kanila. Pero nag-aatrasan na ang mga walang hiya. Pero ganoon naman talaga ang politika. Kung sino ang mabango, doon sila didikit. Yun, tama. Kaya nga yung ibang senador, alam nila na mabantot si yung namumuno ngayon. Umiiwas na paunti-unti. Pupunta na sa mga Duterte kay BP Sara. Kaya napapansin natin, wala na. Basura na itong si Alcanza leader. Hindi na susuportahan. Kasi wala naman silang mapapala. Dahil kung halimbawa matapos ang termino, matatapos nga ba? Halimbawa matapos ang termino, anong silbi? Dito pa nga lang sa Alcanza, nung nagkaroon ng victory party, yung ibang senador na kaalyansa hindi pumunta. Tapos, mag-ano ka pa? Hindi na yun naniniwala kasi yung mga kaalyado. Kata mo, hindi siya sinipot sa victory party. Ganun lang ho. Si Au-Au! Mag-i-start na ata. Tuloy muna natin to. Pero ito nga daw si Romualdez ay matagal nang mabaho. Kung baga, no choice na suportahan na lamang itong si Romualdez. Dahil siya nga daw ang may hawak ng pondo ng Pilipinas. Abay kung hindi ka pumirma sa pagsuporta kay Romualdez,
para sa susunod na speakership, abay natauhan ka na, Duque Frasco, dahil alam mong kapag patuloy ka pa ring sumuporta kay Romualdez, talagang tagilid ka na rin. Dahil dito ay nagbigay na naman ng mapang-asar na komento at reaksyon si Mr. Will Toker dahil tila naglalaglagan na ngayon ang dating mga magkakampi. Yon. Totoo yan mga kasama. Laglaga na ito. Ilan na ho ang nakikita natin na meron naghahayag ng pahayag niya o mensahe. Dati nakakabalita ba kayo na itong mga kongresista na to ay pumirma at hindi pumirma? Wala ka maririnig ngayon. Inaamin na nila na hindi sila nagsipirma. Bakit? Baka sign of, anong tawag doon? Peace offering. Sa bagay, makikita naman yan sa mahalungkat naman sa kamera yan pag napatunayan na hindi nga pumirma ito, yung nasasabing pangalan, good for him. Kaso nga lang, siyempre, ang alam ng taong bayan, lalo-lalo na sa Cebu, pumirma siya. Hindi ko lang alam, nanalo pa kaya? Dito tayo kay Aw-Aw. Ano na naman? Di ba, talo ito sa kalokohan? Tapos, ito na naman siya. Naku po, Diyos mio Marimar. Ano na naman ito? Magsisimula na naman sila. Ang tanong, how much is the cost? Woo! Tuloy. Ituloy ang impeachment. Yan ang sentimiento ni former Senator Antonio Trillanes sa nakatenggang paglilitis ni VP Sara. Dapat na raw itong simulan ng magkaalaman na. Hindi pa tiyak kung paano boboto ang mga senador kapag natuloy na ang impeachment trial ni VP Sara. Sa programang On Point ng Bilyonaryo News Channel, ipinaliwanag ni dating Senador Antonio Trillanes na ito ang dahilan kung bakit dapat matuloy ang paglilitis kahit tila may numero ng mga senador na pabor sa bise. Kung kumpiyansa talaga sila dyan sa numbers na yan, precisely, pwede naman kayong mag-acquit sa dulo. Ang bilangan kasi sa dulo, hindi sa una. Kaya we should not assume na hindi ko ang mga public pronouncements ng iba't ibang mga senador ay leaning acquittal, leaning conviction. It doesn't mean na mananatili yon. Posible rin. Nakalang boss, manager. Takbo ka muna pagka senador. Pag manalo ka, saka ka magkomento ng ganyan. Ang tanong, political analyst ka ba? Sabi ni Aling Lorraine. Nagtatanong lang si Aling Lorraine. Baka maya, meron naman kayo sabihin kay Aling Lorraine. Takbo ka muna. Kasi ang nangyari, hindi pa nga nanalo sa kalokohan. Ito na naman. Mas maganda pa nga ata kung nanalo dahil wala siya dito Ang hirap kasi, mga kasama, manalo matalo, ito, awaw na naman. Umaatake kahit ano. Ang hirap, baka mangagat. Uso pa naman ng rabies ngayon. Ay, Diyos mio Marimar. Kung ganito lagi ang makikita nyo, na magkokomento, wala na hong patutunguhan. Ang mga politician ngayon, puro awayan na lang. Silipan dito, silipan doon. Kung ito naman ay papatulan ng mga ibang senador at kakampihan, wala mangyayari sa bansa. Puro awayan, puro, tapos ang ending, ubos ang kaba ng bayan. Bakit? Ito hearing dito, hearing doon. Patawag dito, patawag doon. Pondo rito, pondo roon. Ganoon lang. Isipin nyo mga kasama, wala nang magandang nangyayari kung ganito lagi ang nangyayari sa ating bansa. Politika, siraan, hindi nilang ayusin ang kanilang trabaho at tumulong sa bansa. Lalong-lalo na yung nangangailangan nating kababayan. Doon, sa mga rural area o urban area. Doon kayo mag-focus mga senador, mga kongresista na matitino. At yung mga bakulaw sa kamara, magbago na kayo. Trabaho ang atupagin nyo, hindi yung pamumulitika. Meron nga dyan Hindi pa nakaka-start, na-proklama pa lang. Yung mga party list na nanalo, eto na sila. Aw-aw na ng aw-aw. Aw! Eto nga, hindi nga nanalo Nag-aw-aw na Aw! Sipin nyo yun? Ang grabe, no? Puro politika iniisip. Kasi hindi sila mananalo sa mga Duterte kahit anong gawin nila. Mataas ang survey, mataas ang trust rate,
mataas ang magiging boto ni VP Sara pagdating ng 2028. Kasing magbago ang pananaw pati ng publiko kapag gumulong na ang paglilitis at masiwalat ang mga ebidensyang hawak ng House Prosecution Panel. Ikinagulat din niya ang paglutang ng draft resolution para i-dismiss ang impeachment, bagay na para sa kanya ay unconstitutional. Giit pa niya, alam mismo ni SP Cheese Escudero na mali ang ginagawa nito na pagde-delay sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Teka lang. Walang delay. Inuna yung mga bagay-bagay na kailangan at prioridad. Kasi hindi naman priority itong impeachment. Wala hong delay. At doon naman sa nagsasabi na dinelay ni SP, kita nyo? Meron kasing naghahangad na maging SP o Senate President. Kaya binabatikos. Hindi natin sa kinakampihan ito si Mamang Quezon. Pero ang problema, mas maganda na maging delay. Dahil inuna yung mga dapat gawin, trabaho. Kesa nga naman dito, inumpisahan at yung mga dapat na matapos na trabaho ay maiwan. Ano ang prioridad? Trabaho o itong pambabati ko sa politika? Sino ba nagsabi na ang pang-impeachment ay maganda? Maraming senador ang ayaw na impeachment kasi political process. Kung may problema kayo kay VP Sara at alam nyo nagkaroon ng kaso, plunder o anuman korupsyon na sinasabi nyo, sa husgado nyo i-file. Hindi. Impeachment ang ginawa nyo rason. Bakit? Takot kasi kayo sa 2028. Walang makakatalo kay VP Sara. Yan ang tatandaan nyo. Kaya ginagawa nyo at ginawa nyo sa impeachment, ganyan. Sige nga, mag-isip nga kayo. Totoo ba? Na para lang saan? Para panagutin? Ang boses nyo para panagutin eh. Totoo kaya na para panagutin? Wow! I-file nyo sa kaso, i-file nyo sa korte kung merong graft and corruption. Doon. At sasagutin yan doon. Pero, yung mga bakulaw sa camera ay nagtulang-tulong para idiin. Diba? Ilan ba ang nag-file? 4. Impeachment. Ano yung una? Yung mga Padre Damaso. Pangalawa yung mga taga-mountain. Meron pang pangatlo. Yung pang-4 ang tinanggap. Tama, mali? Mali. Dapat ang una nyong in-accept, yung una nag-file. Lumundag kayo doon sa mga nagpirmahan eh. Diba? Yun ang naging priority nyo eh. Mali pa rin. Dapat lang talaga mapasura at ma-dismiss. Ganon! I think talagang naiipit siya rito. Kasi very tenuous yung hold niya sa Senate presidency. And he believes kailangan niya ito to be a viable candidate for president in 2028. So, sinusugal niya na ito lahat. But I think... Takbo ka muna, sir. Pag manalo ka, sabihin mo yan kay Mamang Quezon. Pero hanggat hindi ka pa senador, sabi ni Aling Medrina, wala kang karapatan. Questionin si Mamang Quezon. Yun lang yun. Ipanalo mo muna, sabi ni Aling Medrina, yung pagka-senador mo. Lalo-lalo sa 2028. Baka mamaya, takbo ka na naman ng barangay mayor. Baka mamaya, tumakbo ka na naman ng pagka-mayor, congressman. Ilang beses na ba ito tumakbo mga kasama? Sige nga, bilangin nyo. Sabi ni Aling Lorraine, talo yan nung tumakbo. Tapos talo rin sa kalokohan. Mananalo pa kaya ito mga kasama? Sa anong posisyon? Survey tayo. Sa anong posisyon nararapat itong si Mama? Palagay nyo? There should be another way to hold on to that position without doing this. Ilan sa mga nakikitang senaryo ni Trillanes ay magsara ang 19th Congress sa Senado nang hindi maisasalang ang impeachment sa plenaryo dahil questionin ang quorum. Gayon din ang posibilidad na may senador na mag-motion to adjourn ang Senado nang hindi tinatalakay ang impeachment. Pero nanindigan si Trillanes na maaaring tumawid sa 20th Congress. Ay! Ang sabi nga ni Senador Tolentino, hindi nga tatawid. Diba? Ayaw nila. Gagawa niyo pa ng problema yung mga bagong elect o mga re-electionist. Trabaho na lang ang isipin nila. Diba? Ito, ano ito? Mukhang bardagulan ito Inaasar na si Balulong Sino kaya ang umaasar? Nanguna ang Pilipinas sa buong mundo
sa mga bansang mapanganib para sa seguridad ng turista batay sa pinakabagong inilathala ng comparison online platform na HelloSafe. Ayon sa nasabing online platform, nasa 82.32% ang banta sa safety index ng Pilipinas na sinundan naman ng Colombia na may 79.21% at Mexico na nasa ikatlong pwesto na may 78.42%. Sa Asia, bagsak pa rin ang safe index ng Pilipinas na nasa ika-30 pwesto. Kabaligtaran naman ito ng pwesto ng Singapore na nanguna sa nasabing kontinente na may 19.99 points. Sinundan ito ng Bhutan sa ikalawang pwesto na may 22.98 points, Mongolia sa ikatlong pwesto na may 27.85 points, Laos sa ikaapat na may 28.77 points at Armenia sa panlima na may 30.76. Ayon Grabe, no? Pangalawa tayo sa pinakamataas ng mga bansa na highest sa paano hindi maging highest? Yung nakaupo parang wala lang. Ganun eh. Ganun yung mga panalita niya eh. Ano sabi niya nung ano? Tinanong siya in interview siya eh. Matutuloy lang kami. Tutuloy lang daw sila. Ano ba yun? Hindi ko na magets yung ano eh. Yung video na yun. Parang in-interview siya eh. O ito! Impeachment kay BP has no place. So, ito na. Eh, sabi ni Senador Tolentino yan, ha? Kaya doon sa aw-aw, pakinggan mo ito, pakinggan mo, ha? Para maliwanag, ha? Okay. Senator Francis Tol Tolentino, Senate Majority Floor Leader. Senator, good morning po. Good morning, Sen. Ay, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga sa inyong dalawa at sa inyong mga taga-subaybay. Si Alvin ito, Senator, kasama ko po si Ay, Doris. opo, Ano po? Oo. Hindi, mahingi lang kami ng reaksyon in the spirit of fairness. Kasi si Attorney Christian Munsod, na-interview ko po kanina earlier in the morning. Ano po? Ang sabi niya, dapat mag-recuse daw kayo ni Senator Bato dahil you have already made your judgment. Kumaga, may ano ka na, may decision ka na sa kaso killing ng ka na eh. impeachment. Oo. Anong say po ninyo? Alam niyo yung recusal or inhibition, tama po yon. Pag dinidiscuss po yung merito na nung kaso, pero wala naman ho akong diniscuss patungkol sa merito ng kaso doon sa 7 articles of impeachment. Ang sinabi ko lang po, kung yung ano yung tama sang-ayon sa saligang batas. Ang sinasabi ko po ay kung hindi matatapos yung paglilitis ng hanggang June 30, ay tapos na po yon. Yun po yung sinabi ko. Pero I never judged the merits of the case. Yung decision to recuse is personal on the part of the trial judge himself. So lahat po yan ay kanya-kanyang opinion, but yung pag-inhibit, ayun po ay personal. But So hindi kayo mag-inhibit, Sen? Ano pong ground? Opo. Ano pong ground? Agoy. Anong ground nga naman? Diba? Oh, ito na. Ito ay magandang mensahe. Sayang kasi ito si Senador Tolentino kung hindi lang ito lumipat ng alkansya at nanatili ito sa PDP. Pasok to eh. Magkakasama pa sila ni Senator Berto, Senator Bongo. Tatlo sila. Sila yung mga pinakamatataas na boto ng mga nakaraan. Pero sayang. Pero ito, may boses siya dito eh. Tuloy. So hindi nga. Hindi nga. Opo, kasi wala po ako Kung nakitang ground. walang ground. So, Oo. pakipaliwanag lang, Sen. Ay! Huwag mo na ipilit, ma'am, sir. Wala nga ground eh. Para matapos na ang usapin sa impeachment na yan, walang makitang ground si Senador Tolentino. Anong problema kung wala namang ground talaga? Eh bakit sabi nung isa, aw. Kasi mayroon din mga tao naman na hindi nakakaintindi doon sa sinabi mo kahapon na pagtapos na ng pag hindi pa natapos ng June 30, tapos na ito. Wala na tayong Opo. pag-uusapan. Pero hindi Kasi po, po, opo. Go Kasi ahead. po, mahirap ipaliwanag itong saligang batas. Kasi po, yung impeachment case, kalakip po yon sa kapangyarihan ng 19th Congress. Oo. Ang nag-file po noong impeachment case ay yung House of Representatives 19th Congress, final po sa Senate 19th Congress. So yung sinasabi po nung iba, may opinion yung iba na ginagalang din natin na pwede raw mag-carry over, lumipat, ay para sa akin po ay mali. Bilang isang constitutional law professor din po. Yun! Oh, mali! Ayaw pa na maniwala ng mga law professor, abogado, alam ang nasa saligang batas, alam ang nasa konstitusyon. Sa bagay, kung yung 19th Congress nga naman,
hindi na pwede sa 20 Congress. Lahat yung tatapusin sa 19 Congress. Bakit may apila pa yung mga, meron pang gumaganon. Meron pang sinisisi. At merong sisihan na nangyayari. Di ba? Isipin nyo nga yung mga kasama. Dahil siguro, merong gusto maging Senate President, sinisisi na ngayon ito si Mamang Quezon. Aguy. Nagpapalakas ba? Alam nyo, sa pananaw lang natin pag ganito na ikaw ay meron kang intention o meron kang kagustuhan at umpisa pa lang ay naninira ka na, palagay natin hindi ka magiging Senate President. O, kilala nyo yung nababanggit natin? Oo, pero hindi natin nabanggit ngayon yung pangalan. Pero doon sa kabilang vlog natin, nabanggit natin yon. Pero yung sinisi niya, bakit daw dinelay? Dapat daw nung February pa lang ay inaksula na. Mantakin nyo. Oo. Sinisisi agad. Sinisi. Diba? Sinisi si Mamang Quezon. Ano kaya ang sagot ni Mamang Quezon dito? Abangan natin yan, ha? Hindi ko po alam kung saan nakuha yun. Dahil tinitingnan ko rin po, halos tinitingnan ko rin po at ilang beses ko na rin pong nakita ang ating saligang batas. Ating saligang batas po ay merong halos 21,000 na kataga, 21,000 words. Wala po akong makita ron na salitang carryover. Yung tungkol po sa accountability, kung saan nandun yung impeachment section, 1, 2, 3 yun, 1, 2, 3, 4 Opo. ng Article 11, 1,530 words. Wala naman po na nakalagay doon na carryover. Ayun, iba talaga ang may alam sa walang alam eh. Ito yung abogado, law professor, binasa niya mismo yung article, wala naman palang carryover. From the 19 Congress, i-carryover sa 20. Wala naman daw ganun. Kaya nung tinanong niya, nagbardagulan sila ni Teltel, walang nasagot si Teltel. Pero abogado yung si Teltel, Oo, malaki yung diferensya ng nakakaintindi sa umiintindi. Anong big difference na nakakaintindi sa umiintindi? Sige nga, naiintindihan mo, oo. Pero dapat, isa puso mo yung nilalaman ng Constitution o article. Dapat ganun. So yung nangyayari po ngayon ay mga palitan po ng mga opinyon. Oh. Pero kung titingnan po natin sa saligang batas, wala naman pong sinasabi doon na yung pag hindi natapos ay sasaluhin yung susunod na kongreso. Kita nyo? Ang lahat po ng transaksyon, business ng isang kongreso ay namamatay pag nagtapos po yung kongresong yon. At yun po ay sa June. Inis! Maliwanag sa maliwanag. Matalino sa matalino. Usaping matalino to Hindi yung nagtatali-talinuhan. Usaping may alam. Abogado sa abogado, oo. Law professor, abogado rin yung isa, kilala nyo si Teltel. Dapat alam niya. Kaso nga lang problema, kahit alam niya, nagbubulag-bulagan. Bakit? Kasi nga gusto ma-impeach si VP Sara. Ganun lang yun. Kahit hindi naman karapat-dapat. Ngayon, ilang araw na lang. 4 days na lang bago dumating yung June 11. Ano ang magiging aksyon? Ano ang magiging resulta? Kasi may nabanggit, parang uupuan nila next week. Ano na ba ngayon? Next week, so 7, Saturday, 8. By Monday, meron tayong aabangan. Yung impeachment na yan. Kung susulong o yung article matatalakay at kung ibabasura agad. Kasi dito meron ng usapin dito na anong rason? Ano yung meron bang para upuan? Wala na. Wala na para upuan kasi nasabi na sa Constitution. Kung alam mo ang batas, nilalaman, alam mo sagot. Dapat hindi na paulit-ulit na sabihin na ituloy. Yung nagsasabi lang ng ituloy, yung mga mangmang. Sorry for the word. Yung mga walang alam. Yung mga nababayaran. O kagaya niya, yun sila. Kasi hataw lang sila. Hataw lang sila sa Magkano? Kasi kung hindi nababayaran yan, ayan sabi ni Aling Lorraine, kung hindi sila nababayaran, wala ka namang silbi. Hindi ka naman senador. Hindi ka naman na kongresista. Bakit ka nagngangaw-ngaw? Para saan? Para sa bayan, sabi ni Aling Lorraine. Bistado, 33-0. Although,
yung aming sine die adjournment ay June 13, 13. Wala pa kasing actual controversy, Bigornia. Kaya hindi Oo. din mariraise sa Korte Suprema kung sino ba sa kanila ang tama. Kasi iba Correct. naman, sabi ni Christian Monsod kanina, hindi, mali si Tolentino. Yun na nga Siyempre, eh. naninindigan si Tolentino. So ngayon, sinong tama sa kanilang dalawa? Oo, Korte Suprema ang Ganito po yan. magsasabi. Ganito po yan, yung nakakalimutan lagi na salita, yung forthwith. Opo. Yung forthwith. Trial shall proceed forthwith. Okay. Kanino po nakapaskil na pintuan yung salitang forthwith? Yun po ay nakadikit doon sa kung saan binulog yung complaint, yung articles of impeachment. Okay. Ayun po ay nakadikit sa 19th Congress. Malinaw. Tapos na ang kaso ni Bibi Sara. Kahit sabihin natin na ito si Mamang Tol, lumipat ng pwesto o alyado, pero alam niya na hindi aabante, marunong, matalino, hindi naabante dahil yung forthwith na binabanggit ni Teltel at ni Virus nakadikit dito sa 19th Congress. Ngayon, panibago, 20th Congress, ano pa? Hindi na pwedeng idikit yun. Tatapusin na yun sa 19th Congress. Kung umabot ka sa video natin ito, sabihin mo kung saan lugar ka, mega love shoutout sa'yo. Like and share ng video. Hanggang sa muli. Bye-bye!